Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ay magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin kapag magpapakatatag, kailangan ay lagi po tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan linggo-linggo tayo ay nasa simbahan. Kailangan araw-araw ay tayo pinananalangin. Lagi po tayong nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi po sa aklat ng Jeremiah 29:11, ang sabi ganito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kailangan daw po natin magpakatatag sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, sapagkat may plano po pala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan po natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil lubos-lubos daw po yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kailangan magpatuloy tayo sa paglilingkod sapagkat may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kapag umalis tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mawawala yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, matirang matibay. So kailangan daw po ay magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon upang sa gayon ay matupad ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, may mga plano daw po ang Diyos na hindi natin ikasasama. Ibig sabihin, lahat po ng plano ng ating Panginoon ay hindi po natin ikapapahama kung ito'y ating susundin lamang at magpapatuloy tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ikagaganda po, ikabubuti natin. Kailangan magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang plano po ng Diyos ay hindi po natin ikasasama bagkus ito po ay ating ikabubuti. Ikabubuti po ng bawat isa sa atin. Na kung ito ay ating susundin, ay magiging maganda po ang takbo ng ating pamumuhay. At magiging matibay po tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod po sa ating Panginoon. So kailangan magpatuloy po tayo at magpakatibay sa ating pananampalataya. Ang sabi po dito sa Biblia, ang plano pong ito sa atin ng ating Panginoon, ito ay planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So kapag tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, nagpapakatibay sa ating pananampalataya, hindi umaayaw sa paglilingkod, ang plano daw po ng Diyos sa atin ay magdudulot ng magandang kinabukasan. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi po tayo umaayaw sa paglilingkod sa Diyos, nagpapakatibay po tayo, at sinusunod natin yung plano ng Diyos. Ang plano daw po ng Diyos ay magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya dapat po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay sumunod sa plano ng ating Panginoon. Huwag po tayong aayaw sa paglilingkod sa Diyos. Huwag po tayong tatalikod sa pananampalataya. Maging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Maging matibay sa pananampalataya sapagkat kapag ikaw ay nagpatuloy, ang plano ng Diyos sa iyo ay magbibigay at magdudulot ng magandang kinabukasan. Pero kung ayaw tayo sa paglilingkod sa Diyos, mawawala po yung magandang plano ng Diyos sa atin at siguradong tayo ay mapapahamak. Kaya ang Kristiyano na umayaw sa paglilingkod sa Panginoon, sigurado pong yan ay mapapahamak. Kaya kung ayaw nating mapahamak, huwag po tayong aalis o aayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay may magandang plano sa bawat isa sa atin, kahit minsan at madalas tayo po ay nakakaranas ng mga problema, mga pagsubok, mga kahirapan, lagi po nating tatandaan, yan po ay bahagi lamang ng magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Ang pagsubok po ay ginagamit ng Diyos na paraan upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, wala pong ayawan. Magpatuloy upang sa gayon ay matupad ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin at tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong mga biyaya at pag-iingat sa amin sa buong magdamag, sa buong isang linggong amin nakalipas. Salamat po ng marami sa pag-iingat nyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan at kung paano niyo kami iningatan sa isang linggong nakalipas, mas lalo tigit po, Diyos, sa isang linggong aming harapin. Salamat ng marami sa biyaya at banal na salita niyo, Diyos, na nagbibigay sa amin ng kalakasan na espiritual, maging ng aming katawang pisikal. Purihin po ang inyong dakilang pangalan at ingatan niyo ulit kami sa isang linggo naming harapin. Salamat po ng marami sa biyaya niyo sa pangalan ni Jesus. Amen.